Hey guys, get ready with me to go to work today as we discuss what it's like to be an ordinary Filipino worker earning minimum wage. The minimum wage in the National Capital Region is 610 pesos. Ayon sa karanasan ng mga manggagawa, this amount cannot and is not keeping up with the rising prices these days. Kung titignan, sa minimum wage noong 2022 na 570 pesos ay makakabili ka ng halos 15 kilograms ng bigas para pangkain. Seemingly increasing to 610 pesos this 2024, makakabili ka na lamang ng 13 kilograms ng bigas. Ibig sabihin, sa mas malaking pagtaas ng presyo ng bilihin, mas kaunti na lang ang mabibili ng NCR minimum wage na 610 pesos. Elaborating more on the price of rice, 3 years ago, ang average na presyo kada kilo ng bigas ay 38 pesos lamang. Today, it is at 46 pesos. For more, kung ang budget mo sa pagkain noong 2021, considering a healthy breakfast, lunch, and dinner, ay nasa 500 pesos, ngayon ay kakailanganin mo ng maglaan ng budget worth 600 pesos. Nakakapanlumo. Kung susumahin, ang tunay na nakabubuhay na sahod or ang family living wage for a family of 5 ay dapat nasa 1,197 pesos kada araw or 26,029 pesos kada buwan. In contrast sa monthly take-home ngayon na 14,373 pesos lamang. We need a meaningful and sufficient wage increase more than ever. What's ironic is tumaas pa ang worker productivity by 62% from the year 2000 to the year 2023, while the minimum wage ay nag-increase lamang ng 9%. Evidently, hindi patas at makatarungan ang current minimum wage na habang lumilikha ng mas malaki ang mga manggagawa ay tumataas lang ang tubo ng mga establishments at corporations. Gutom lang ang napala ng mga manggagawa para sa kanilang mga pamilya. For all businesses and corporations in Metro Manila to give at least 150 pesos minimum wage hike is only equivalent to 4% of their profit. Considering this, the 4% reduction in their profits are merely peanuts kung ibibigay ito sa manggagawa para sa kanilang kaginhawaan nang hindi kinakailangan magtaas ng mga presyo. According to the latest annual survey of Philippine Business and Industry for 2021, worker compensation is only 14% of expenses across NCR establishments. Kung tutuusin, hindi imposible at kayang-kaya pa pataasin ang sahod ng mga manggagawa. Hindi ito ginagawa dahil gusto lamang makapagpataba ng bulsa ang mga malalaking negosyo. Increasing prices of food and necessities, wages that are lower than the poverty line, dangerous and unsafe working conditions should push the Marcos Jr. administration to justifiably raise the minimum wage and provide more policies for the betterment of the lives of Filipino workers and their families na hindi puro pabango at mga salita lamang.